makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish na. So, they try to remove her by impeachment. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Edgar Miranda ulit sa ating ano ko lang to ha. Ulitin ko ho. Opinion ko lang ho ito. Ano ko lang to dito, naglabas lang ko ng mga opinion dito. Aking opinion ba? Ito yung gagawin natin dito sa ating reaction dito si Attorney, hindi. Congressman Ungab, kapwa Dabawinyo, kababayan ho ni VP Sara. Ito ho yung nakikita niya dito kay VP Sara ngayon. Ang mangyayari sa kanyang impeachment ay isang para ma-eliminate nitong 2028 national election o presidential election. Kasi alam naman natin, nakakandidato nga si VP Sara sa pagka-presidente. So, yun ho yung nakikita ni Congressman Ungab dito sa Isidro Ungab dito sa Davao City, na isang congressman nga ito. So ito yung sinabi niya. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish na. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2020. If you will notice, from the start, since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job, grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media. Hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quadcom. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof, walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made, for conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan, mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya, trust and approval ratings sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval ratings, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval at trust ratings. Hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish na. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan is very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers na lumalabas palagi at sinasabi yung totoo, no? Nakikita natin yung taong bayan nagsasalita na talaga ngayon. Nakikita nila yung
nangyayari, nakikita nyo nung ginagawa, kahit hindi pinipick up ng bayarang media, nakikita natin, pinapasa-pasa na yung mga kwan eh. Pinapasa na yung mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, makikita natin sa mga news items, news articles sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes saka yung ano ba yun? Yung laughing ano? Pinagtatawanan yung mga press release, yung press releases, no? Mm. Kikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Opo. Kong, binanggit po ninyo ang katagang totoong sentimiento. Ano ba talaga totoong sentimiento sa House of Representatives? Incumbent member po kayo ng 28th Congress. Ang inyo pong mga assessment ngayon, malamang, ganun din po siguro ang tingin ng mga nasa HREP. Pero ano ba what's the real score, sir, inside? Ambivalent ang feeling ng karamihan ng mga congressman. Kung ang congressman ay makikinig lang sa taong bayan, ang ibig kong sabihin yung boses ng mga tao na kanilang re-represent. So I urge the members of the House, kahit yung mga senador natin, during the break, meron kaming tinatawag na Lenten break March to May pagbalik namin. Consult your constituents. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. And remember, she has 32 million votes. We or you cannot disenfranchise the 32 million voters. Tatandaan talaga kayo niyan ng mga botante pagdating ng panahon. Whether you like it or not, yung mga botante na bumoto kay Vice President Sara Duterte na gusto niyong impeach, kung ano man ang boto niyo, makikita yan ng taong bayan. At makita natin ang kanyang class ratings at approval ratings, more than 50%, it's 54%. In other words, more than one half of the population, based on the representative samples, approve of her performance, approve of what she is doing. So ang trust rating niya mataas, no, as compared to the other officials. So why would you impeach her? Saka again, yung impeachment hindi pa proven criminal cases or I would say serious offenses, serious cases or impeachable offenses. Puro accusation pa na kailangan pang i-prove. Kulang yung mga ebidensya na pinapakita. So I believe yung mga tao is closely watching what's happening. So darating ang araw, meron pa ring verdict yan pagdating sa kabutuhan ngayon. Opo, let's make it more personal, Kong, kasi si VP Sara Bisaya. Visayan-speaking people are found in Visayas and Mindanao. Tapos pag may congressman na hindi nakinig sa pulso ng kanyang mga constituents, may it be a party list or a district representative, gaano kalaking setback yon na ang isang usa ka Bisaya ang congressman moboto pabor i-impeach ang usa ka Bisaya. Kong, as a Bisaya yourself, anong tingin mo dun, sir? Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang dalawa, tatlo o apat. I think more or less malapit na sa plus minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all out support. So yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I heard this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa Dodge. So, nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin nung press ko, nung NUP, no? And I hear there's another party na gusto na rin pumatras. So,
it could be possible na pagbalik namin, uh, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think kami na ngayon ang nagigising. So I believe the voice of the people will be heard, especially during these times. This is a very, very important, crucial moments in the history of the Philippines. Kung kanon na meron siya na narinig-rinig niya na itong bukod sa INUP na hindi susuporta dito sa impeachment ni VP Sara, ito rin palang NPC na nagpahayag na rin na hindi susuporta sa impeachment ni VP Sara. So ibig sabihin ito, dalawang partido na ho itong nagdadalawang isip na susuportahan ba to impeachment ni VP Sara. So ganun pa man para sa akin, pati nga si Congressman Ungab, di ba? Na kapag itong mga congressman ngayon, although siya mismo hindi siya sigurado na si VP Sara ay hindi talaga mai-impeach sa House of Representatives. Kung walang kapalit nito na pipirma sila sa kanilang mapipilitan silang pipirma dito. Kung wala silang kapalit nito na halimbawa, ayun, alam naman natin na may bayad ho itong kung sino yung mga congressman diyan para para ma-impeach ito si VP Sara. Kung walang kapalit ho nito, na kunyari bayaran sila, i-offeran sila ng kagaya nung nakarang taon ba, may mga projects sila o yung mga mali-malita halimbawa lang. So may posibilidad na itong impeachment ni VP Sara sa House of Representatives pa lang pwede nang dead on the spot na ho yan. Ganun na lang, no? Patay na ho yan doon. Pero sa pananaw ni Congressman Ungab, pero kapag mga congressman offeran kung ano ang i-offer diyan, alam naman natin salapi ho yan. So may tendency na itong mga congressman diyan na makakuha talaga sila ng 1/3 para ituloy itong impeachment sa Senado, pwede ho mangyari. So, alam naman ng ngayon kung ano ang partido na hindi ho talaga susuporta sa kay VP Sara. So, ito yung gagapangin. Ito ho yung babayaran nitong itong mga kalaban ni VP Sara. Kasi alam naman natin na kapag si VP Sara talaga magiging presidente, harvest ho lahat dito. Pati yung mga congressman na to na involved dito sa mali-malita, kung sino may yung na-involved dyan sa mga korupsyon, yari sila lahat dyan. Kaya itong nakikita ngayon ni Congressman Ungab ay i-eliminate o tanggalin si VP Sara sa karera itong 2028. So para sa akin, manda rin kayo mga congressman kayo. Kayo nga pipirma dito o pero kapag may kapalit ay di pantay-bantay na lang tayo dito. Lalo sa mga distrito ninyo, bantayan niyo yan, yung mga congressman ninyo. Lalo pag pipirma dito, tapos may mga balita na naman na, ay binayaran yan, may offer si ganito. Kasi nabalitaan natin yan nung nakaraang linggo lang na inipon ho ni Sandro Marcos, ito mga congressman. O nandun na yun. So alam na natin to, mangyayari nito na talagang may gapangan na mangyayari dito na bayaran talaga. Kasi nga si Bongbong Marcos ngayon, takot na takot talaga na matuloy si VP Sara sa kanyang pagka-presidente. Walang makakapigil dito. Kapag ito i-eliminate talaga nila si VP Sara, itong di alam naman natin talagang politika ho ito tanan Tanan na nangyari ngayon. Itong tanan nga nahitabo karon, politika to. Dito ingon nga unsa ilang tan-aw dinhi. Kasi perti hadlo kanila karon sa kay VP Sara. Lalo na warning na si VP Sara na may managot talaga. Okay lang sa akin na ginaganito nila ako. Pero nung ginawa nila sa Pilipinas, sa taong bayan, yan hindi ko palalagpasin. Yun ang sabi ni VP Sara. So doon pa lang nanginginig na yung mga kalaban ni VP Sara. Kaya ngayon talaga, i-eliminate talaga siya dito. Kung i-eliminate siya sa House of Representatives, ewan ko lang pagdating sa Senado. Malaking bayaran na yan doon kasi doon talaga ang final judgment na yan. Doon na talaga si VP Sara waswasan talaga ng husto doon. So,
Ganun pa rin gaya ng sinabi ko lagi. Abangan natin ho ito.